So what's up mga guys, narito naman tayo sa panibagong video para sa araw na ito, ngayong umaga. So maaga tayo muling gumising para i-prepare muli itong ating project dito sa aking bahay. So bali bumili ako kahapon ng mga gamit na kahoy dito sa ating gagawing project dito sa aking ginagawang garahe. So bali bumili ako ng kahoy na 2x3x8. So balit wala ako napiling kahoy na diretso na 2x3x8 at kinailangan ko pang mamili ng 2x3x16 na 2 piraso at yun ang ating pinutol sapagkat yung 2x3x16 ang nakita ko medyo mga madiretso. So ayan, makikita nyo guys, medyo madiretso naman yung kahoy. Ayan. So ito yung ating gagawing rafter dito sa poste na ating ginawa. So bali mahalagang malaman nyo guys na kung kayo ay magpapagawa ng bahay or terrace or garahe sa inyong bahay na gawa sa kahoy, mas magandang kayo na ang bumili sa hardware at kayo ang mamili ng kahoy na gagamitin para makasigurado kayong makapili kayo ng magandang kahoy, makapili kayo ng matibay at makapili kayo ng diretso. Kasi kung sa hardware lamang ang aasahan ninyo na magbibigay sa inyo ng kahoy ay kuminsan hindi maganda yung kanilang ibinibigay. Minsan mahinang klase at pag minalas-malas ka pa ay sobrang baloktot, ay napakahirap pong gumawa ng bahay na ang mga kahoy na gagamitin ay sobra naman sa baloktot. So bali nahihirapan din ng mga karpintero dyan guys. Kaya kung kayo ay gagawa ng inyong bahay o magpapagawa, kayo na mismo ang pumunta sa hardware para kayo ay makapili ng kahoy na inyong gagamitin. Yan. So bali ngayong umaga gumising tayo ng maaga para putulin itong 2 pirasong 2x3x16 para siya ay maging 4. Dahil ang haba lamang ng gagamitin natin dito ay mula dito hanggang dito ay 8 feet. So ayan, tara at tayo mag-prepare na. 5 minutes later. So bali guys, inuna muna natin na sukatin yung rafter na ikakabit natin dito sa pinaka king post nya. So nilagari muna natin yung dulo. Yan, ginuhitan muna natin ng level bar patayo para makuha natin yung lapat nya doon sa king post rafter, para makuha natin yung tamang lapat niya sa wall. Iniskwala natin and then nilagari natin para lumapat siya doon sa wall. Yan. So bali mahirap nga lamang at iisa kong gumagawa. And then yan, kung makikita nyo guys, ito yan yung ilalapat natin doon sa king post dyan sa may wall. Kinaltasan natin yung kahoy para mas maganda siyang ilapat pag pinako natin sa ibabaw ng king post. So bali ang gagamitin nating pako, dahil ito ay 2x3, so bali gagamit tayo ng D4 na pako, and then kakaltas tayo dito sa kahoy ng 1 media para may matira pa siya na 2.5 inch na kapit doon sa
Raptor, and then ipapako natin siya. Mas matibay kasi guys pagka kinaltasan natin ng kahoy ng ganito. Hindi siya masyadong gagalaw pagka nakaipit siya sa kapwa niya kahoy. So ginamitan natin ng pait. Yan, kung mapapansin nyo, kinuha natin ng sukat na 1.5 inch. So bali 3.5 ito, kaya meron pang sobra na 2.5. So bali half inch lang pala ang ating kinaltas, sorry. Yan, so bali nailapat na natin at kukuha naman tayo ng panibagong kahoy. Then ganun din ang ating gagawin, susukat din natin siya ng actual. Yan, dyan sa kanyang king post Raptor. Yan, guguhitan natin sa ilalim at susukatin natin ng eskwala para makuha natin yung lapat niya dyan sa Raptor na yan. So yan, so bali kung mapapansin nyo yan, and then kakaltasan uli natin sa ilalim yung Raptor, and then lalagarin uli natin siya, kakaltasan uli natin siya ng half inch para may kapit siya doon sa Raptor, sa isang Raptor na pagpapakuan natin. Yan. So bali guys, ganyan lang ang proseso sa paggagawa ng Raptor ng bahay. So ayan guys, ating kakaltasan uli, half inch uli yan, din gagamitan uli natin ng pait. So ayan, kung mapapansin nyo, gagamitin natin ng pait. Ang lapad nga pala ng pait na ginagamit ko ay uno ang lapad. So guys, pasensya na nga pala kayo dyan sa aking buhok. Siguro malamang yung iba nahatatawa dyan sa style ng aking buhok. So kanya-kanyang trip lang yan guys. So bali kasi parang ibinabalik ko lang uli yung dating uso na buhok na mga kinky. Yan. So bali ako ang muling magbabalik. Ang pagbabalik ng kinky. So ayan, kakaltasan ulit natin. Yan, kakaltasan natin ng half inch. Kasi guys, mas maganda kasi yung merong kaunting kaltas ang kahoy para maganda yung lapat niya sa king post. Then papakuan natin siya sa ibabaw, and then sisibatan uli natin siya sa magkabilang tagiliran. Yan. Tapos may kaltas din dun sa kabila. Pag nailapat mo yan guys, na halos masikip ang pagkakalapat mo, matibay yan guys, hindi gagalaw ang iyong mga poste. Pag ganyan, matibay yan guys, kasi nakalak siya. Yan. So bali ginagawa ko lamang ito tuwing umaga, alas 6 ng umaga hanggang 7:30 ng umaga. Kasi meron akong ginagawang bahay ng aking bayaw. Pumapasok ako ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5. So bali sa hapon hindi na ako nakagagawa kasi nga pagod na ako. Kaya ang ginagawa ko, yung mga bakanting oras ko sa umaga, yun ang ating ginagamit sa makabuluhang bagay. So sa loob lamang ng isang linggo, tuwing isang oras, matatapos natin ito. So bali nakabili na rin ako ng sanipa na ang sukat ay 1/8/8. Yan. Kasi balak natin na ang ikakabit na bubong dito ay rib type or long span na ang haba ay 8 feet. And then lalagyan natin ng gutter at lalagyan din natin ng side flashing. Yan. Para medyo maangas tingnan. Kasi guys, mayabang kasi yung may-ari ng bahay niyan. Hindi, joke lang. Yan. So, ayan guys. Natapos na natin ng
pagkakabit ng mga Raptor dito sa ating gagawing garahe. So bali sa susunod na araw, susunod na umaga, magkakabit naman tayo dito ng mga parlina na 2x2 by 10. Siguro mga 5 pirasong 2x2 by 10 ang ating ikakabit dyan papunta ron. Natapos na naman ang ating umaga na punong-puno ng kabuluhan. Ayan. So ayan, dito sa baba. So yung ating King Post Raptor na pinagkapitan itong mga Parlin Raptor. Ayan. So bali ito guys, kung mapapansin nyo, so hindi ko siya dinikit doon, kasi kung ididikit ko siya ron, hindi ako makakapagkabit ng sanipa dito papunta ron. Ito dyan. So bali magkakabit tayo ng sanipa dyan, at kasi lalagyan din natin ng side flashing dito. Yan. So bali ito kasi pinag-iisipan ko pa kung anong aking gagawin dito, kung ito'y aking tatanggalin na para mapalitan na lang din ng yero, or pipinish ko na lang yan at pipinturahan pati ito, itong mga yan. So bali hindi ko na kasi masyadong naasikaso dahil araw-araw tayong naghahanap buhay. So minsan bibigyan din natin ng time yan para mapaglaanan natin ng panahon para mapaganda natin. Yan. So hanggang dito na lang muna guys ang ating video, at abangan nyo muli ang aking panibagong video bukas. So, ayan.